senador. Siya po ay kilalang kilala, hindi lang sa mundo ng showbiz, kundi po sa public service. Maliban po na siya ay isa sa #1 na senator noong 2022 election, siya po ay isang ganap na reservist from Philippine Army. Bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan, Lieutenant Colonel Senator Robin Hood Padilla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagpati po muli ng kapayapaan, awa at pagpapatawad ng nag-iisang Panginoon. Panginoon natin lahat, Kristiyano, Hudyo, siya lang po ating tagapaglikha. Isang napakagandang umaga na naman po ang aking may mga umaga kasi na gustong-gusto mong dumating na. Ito yung mga umaga na yun. Alhamdulillah. Sapagkat kahapon, sa ating pagpupulong kahapon, bisita natin si Nasino, Lieutenant Nasino. Maraming mga sa Pilipino kasi, ewan ko ba, bago makita yung maganda, mauuna muna yung bash. Babasin muna tayo. Sabi nila, kaya daw sinabi ko na sa nurse corps pumasok itong klase na ito. Kasi mga babae daw kayo marami. Kukunti daw ang lalaki. Mas marami daw ang babae. Kaya ako daw pinipilit mo nurse. Ano ba discrimination ba? Ano ba ibig nilang sabihin? Discriminate ba? Bakit mga babae kailangan nurse? Ano? Hindi sa battle? Marami mga babae matatapang, mas matatapang sa mga lalaki. Diyan sila Gabriela sila, heroes pa ng mga Pilipina, mga katipunera ng lumaban. Kaya natin gusto yung nurse ko. Kasi nakikita natin na mas maganda ang mission ng mag-save ng buhay kaysa doon sa usapin na pagkuha ng buhay. At hindi ibig sabihin na kaya ko pinipili yung nurse ko kasi mahina tayo. Hindi po. Nandyan ang mga matatapang. Marami nga dyan, ako sa dugo, ako sa... Pag sinabi mong nurse, hindi yan usapin ng babae o lalaki. Usapin niya kung sino yung handa na tumulong sa kapwa niya sa oras na ang lahat ay nagkakaroon. Yun yung gusto natin na makuha natin, abutin natin. At ako ay natutuwa sapagkat yung una natin na bisita ay nasa nurse corps. Ngayon, ang pangalawang bisita natin, wala naman siya sa nurse corps. Nasa NABSOG naman siya sa Special Forces ng Navy. So, Navy SEAL. So, ano na naman kaya sasabihin nila? Panggera na naman kayo. Pambira. Basta, isa lang po ang mission natin. Walang babae, walang lalaki dito. Lahat tayo Pilipino, lahat tayo pantay-pantay, lahat tayo may obligasyon, lahat ng training na kinukuha natin, may paggagamitan tayo. At pagdating ng oras, walang lalaki, walang babae. Kung sino yung namumuno, susundin natin. Kaya babae man siya o lalaki siya. Pag siya ang sinabi ng ating mga training officer na siya ang pinuno natin, susundin natin yun. Kasi trained tayo. Ngayon, itong pakikilala ko sa inyo,
siga ito. Ito ay galing sa pamilya ng mga bayani din na naging parte ng masasabi natin ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang ating pong panauhin po ngayong umaga ay isa sa mga kilalang personalidad at idolo ng mga kababaihan sa maraming larangan. At pwede ko bang sabihin, ma'am, na kinahumilingan ng mga kalalakihan? Bilang second lieutenant ng ating sandatahang lakas, nasa ilalim ng kanyang patnubay ang Ready Reserve Command Battalion. Nakilala po natin siya bilang isa sa mga news anchor ng Philippine News Agency at spokesperson mula sa Philippine Communications Operation Office o PCOO. Bago ito ay naglingkod din po ang ating panauhin sa pribado at pampublikong sektor at kabilang sa kanyang mga advokasya ang pagpapatibay ng edukasyon, turismo, maging ugnayang panlabas ng bansa. Ang diplomat. Sa kasalukuyan, siya po ang spokesperson ng number 1 city sa Pilipinas, ang Quezon City. Siya po ang tagapagsalita ni Mayor Joy Belmonte. Nababasa rin po natin ang kanyang mga akda sa kanyang column sa Philippine Star. Siya po ay tinaguri ang first female honorary Navy SEAL ng Naval Special Operations Group o NAPSO. Mga kaibigan, nais ko pong ipakilala ang Gabriela Silang sa panahon ngayon. Ang inyong salamin ng kababaihan sa panahon ngayon. Pinakikilala ko po sa inyo si Binibining Pia Roses Morato. Palakpakan mo. Magsasalamin po. Tandaan ako. Thank you, Lord Jesus Christ, and we welcome you amongst us today and celebrate the gift of life that you have lavished upon all of us. We ask that you would open our ears so that we may hear your voice. Open our minds so that we may receive your eternal wisdom. Assalamu alaikum, brothers and sisters. May peace and blessings of Allah be with us all. Alhamdulillah. We are happy to receive all of you here. Inshallah. Inshallah. Our meeting will be the beginning of something fruitful and beautiful. I am still undergoing Arabic lessons, and this is proof. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na rin po kayo kasi half of me is also Arabic from Granada, Spain. So we are all children of one God under the same one sky. Amen. Magandang umaga po, Senator Robin Padilla. Aking kakampi, kapatid, na tunay at tapat na nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon sa akin ngayong araw na ito at sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa akin para maibahagi ko sa inyo ang aking personal na eksperyensya tungkol sa aking paglalakbay bilang isang reserve sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Army. Sa buong katotohanan, ang aking mga lolo ay naging guerrilla fighter sa panahon ng mga Hapon. Isa po sa mga kapatid ng lolo ko ay pinugutan ng ulo ng Hapon at ang mga lolo ko rin
ay na-torture ng mga Hapon sa Fort Bonifacio. Lumaki ako sa mga kwentong gera, mga kwentong ng paghihirap ng gera, at dahil dito, natutunan ko rin ang totoong kahalagahan ng seguridad ng isang bansa, pagmamahal sa pamilya, pag-unawa sa kapwa, at higit sa lahat, pagmamahal sa Diyos. Sa idiomang Espanyol, may kasabihan pong por la patria. Maraming beses po nating naririnig ito sa mga tao, lalong-lalo na sa ating mga kasundaluhan. Lagi rin nating naririnig sa kanila ang kasabihang walang iwanan. Noon ako ay nagdesisyon maging aktibo bilang isang reservist. Inisip ko na ito na ang huli at pinakamahalagang hakbang ng aking karera bilang isang public servant dahil sa marami akong nagawa sa larangan ng diplomasya nung ako ay naging hefa o hepe na mga foreign languages sa kagarawan ng edukasyon. Dito ko nakita na hindi ako papayag bilang isang Pilipino na hindi makapag-usap o malaman ang mga plano ng ating mga counterparts sa ibang bansa kung wala akong kapasidad sa komunikasyon sa mga lugar kung saan napaka-importante na kasama tayo sa diskusyon ng seguridad. Dahil dito, inayos ko ang aking mga requirements at kusa akong pumunta mag-isa sa Afrescom. Hindi ko sinadya o hindi ko akalain na pumasok pala ako sa isang conference room ng mga general na bigla na lang napatingin sa akin at nagtaka kung bakit ako nandoon. Comedy talaga ang pangyayari, pero masigasig kong sinabing nag-a-apply ako bilang isang reservist. Hinding-hindi ako makakalimutan ng aking commander na si General Noel Buwan, isang Medal for Valor na lumaban at na-torture ng mga NPA ng maraming buwan. Siya rin ang nag-accommodate sa akin nung araw na yon at sabi niya sa akin, nung nakita niya ang aking mga papeles, na mukhang hindi ko na kailangan mag-training dahil sa mga natapos ko o dahil sa mga accomplishments ko. Pero sabay rin niyang sinabi sa akin na, ma'am, pag nag-training kayo, nasa inyo rin ang respeto ng inyong mga tropa. Siyempre, ang sagot ko sa kanya, Sir, siguradong kulelat ako, pero mahalaga sa akin ang respeto ng aking mga kaklase. Doon na po nagsimula ang lahat. That was 2016. Masasabi ko rin na dahil sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagkaroon ako ng lakas ng loob at bugso ng damdamin na tapusin ang aking training sa Afrescom. Tamang-tama ang naging pangalan ng aking class. Bagay na bagay dahil ang tawag sa amin noon ay Magliyab Class 3. Hindi nagtagal, nagkaroon po tayo ng gera sa Marawi. Halos kakagraduate ko lang noon. Nakita ko ang ilang mga reservists na buong pusong pumunta sa Marawi para tumulong. Hindi nagtagal ay ako rin ay nabigyan ng oportunidad para tumulong. At ako ang naging tagapagkwento ng mga karanasan ng ating mga magigiting na tropa sa Marawi. Nagkaroon ako ng tsansa para makapunta ng Marawi, post-war, bilang isang journalist. Dahil tayo mga reservists ay mga professionals na may trabaho o may mga skill na nakakadagdag sa nation building. Kaya natin itong tinatawag a whole of nation approach dahil lahat tayo ay may mahahalagang kontribusyon
para sa ating bayan. Por la patria, ika nga. Sa aking mga training, tunay kong masasabi na naging buong tao ako. Nabuo ang pagkatao ko bilang isang Pilipino. At mas lalo kong naiintindihan ang mga kwento ng lolo ko dahil sa aking mga training at ang aking mga classmates ay naging pamilya ko. Pare-pareho kaming nakaranas ng kasiyahan at kahirapan at hanggang ngayon kami ay walang iwanan. Nung nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala si Senator Robin, hindi ko akalain na magre-responde siya sa aking imbitasyon para sa isang interview. Pero dahil isa siya sa pinaka mapagkumbaba na tao na nakilala ko, ay agad-agad siyang rumisponde sa akin. Napakahirap ng laban namin nung mga panahon na yon dahil dalawa po ang aming kalaban. Insurhensya at pandemya. Sa mga panahon rin na yon, muli kaming nagkita ng aking former commander na si General Buwan na tumulong sa akin kasama ang Joint Task Force at ang QC Brigade at Batalyon. Hindi natapos ang paglalakbay namin ni Senator Robin. Pagkatapos ng aming interview, dahil sa isang araw, siya po ay tumawag sa akin at sinali niya ako sa mga iba't ibang aktibidades bilang isang reservist, kung saan lumakas ang aming boses bilang mga tagapaglingkod ng bayan. Dahil sa kanya at sa kanyang mga kaalaman tungkol sa historya ng ating bayan, maraming natuto, maraming nakibaka, at maraming naging malaya sa kadiliman ng mga maling ideolohiya na sumisira sa kinabukasan ng mga kabataan. Higit sa lahat dahil dito, masasabi ko ng buong puso, kasama niya ako sa kahit anong laban. Walang iwanan. Maging sino ka man, Senator Robin. Kung tutusin, ay isang tagapagsalita lang talaga ako. Mala-Apolinaryo Mabini, sabi ng mga classmates ko. May konting halong result dahil marunong ako magkastila. At higit sa lahat, dahil ang aking sandata ay aking salita. Ito ay gagamitin ko, lalo pa natin maintindihan at bigyan ng kahalagahan ang kapayapaan at ang ating pagkakalingan, identity. Sabi ni Andres Bonifacio, ibigin ninyo ang bayan ng sunod kay Valhalla sa iyong kapurihan at higit sa lahat sa iyong sarili. Ito na ang inyong pagkakataon. Maraming salamat. Peace be upon you all. Maraming salamat, ma'am, sa sarap makinig sa iyong talumpati kasi punong-puno ng mga karanasan na una, yung pamilya mo talagang nasa dugo mo ang pagmamahal sa bayan. Isipin nyo, Roses na Murato. Maraming salamat, ma'am, at pinagbigyan mo kami. At yung mga binigay mo, kung kwento kung paano ka naging service at kung paano ka nagbigay ng serbisyo sa taong bayan at ikaw ay nagpunta ka ng Marawi. Napaka-sarap madilig namin lahat. Kasi isang katulad mo, nandun sa tinatawag natin kung saan yung ground zero. Nandun ka at meron ka talagang yung mga sinasabi mo dito, may bigat. Kasi marami kasi kwento lang eh. Walang karanasan eh. Eh sa'yo, ikaw ay isang libro na.
kung mga naglalakad ka ng libro. Kaya maraming salamat, ma'am. At ikaw ay kasama namin. Isang malaking bagay na alam namin na isang katulad mo kasama namin. Walang iwanan. Maraming salamat. Palakpakan po natin ulit. Napakasarap yung banding ulit. Hindi tayo naging magkakaibigan, hindi tayo naging magkakakampi sa isang inuman, ubulahan, kasama tayo sa sabi nga ni Ma'am, pag-ibig sa bayan. Isang pagkakataon na napakagandang pagkakataon. Dito sigurado ako, hindi tayo magiging broken-hearted sa pag-ibig nito. Dahil ang pag-ibig sa bayan, may pag-ibig sa Diyos. Kaya muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Sana lalong lumakas yung ating espiritu na maging halimbawa pa tayo sa iba natin mga kasama dito. Kahapon, inimbitahan ko yung press corps. Sabi ko, baka sakali na mahingan naman natin yung ibang departamento. Halimbawa, kung Philippine Air Force naman, sila naman ang parang interesado yung press corps. Isipin nyo, tayo, tapos may press corps ng Senate. Kaya nakakatuwa yan, bibigay na kayo ng halimbawa. Napakasarap. Sa buhay na to, merong sumunod sa iyo na isang tao, napakasarap na ng pakiramdam mo. Kasi lalo na sa ganitong pagsiservisyo. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Sir, Philippine Navy, maraming salamat po. Thank you.